Bagong lahat, luma muna. So naalala nyo pa ba ang dunk na to last season na halos ipaamoy ni Jalen Johnson ang kanyang maselan baghari kay Austin Reeves? Ito yung kasabayan din ng dunk ni Anthony Edwards kay John Collins ng Jazz. Parang dahil sa dunk na to nabigyan si Jalen Johnson ng malaking contract sa Atlanta Hawks. Pero nung time na to si Johnson nag-a-average na ng 16 points per game. Bukod kasi kay Dyson Daniels na nag-i-emerge bilang isa sa best defender ng NBA ngayon na may average na 3 steals per game na mayroon pang 190 deflection na may average siyang 6.6 per game, ang pinakamataas ngayong taon, at ang pinakamalapit pa sa kanya ay si De'Aaron Fox na mayroong 113. Kung sa West, ang isa sa mga kompletong lineup na team ay yung Sacramento Kings, dito naman sa East, yung isa sa merong complete lineup talaga ay Atlanta Hawks. Nakuha ng Hawks yung isa sa maituturing na draft steal ng 2021 class, si Jalen Johnson. 6'8 forward na ngayon nakalinya siya bilang pinakabatang forward na may at least average na 20 points, 10 rebounds at 5 assists per game. Siya din yung naging kapalit sa posisyong iniwan ni John Collins nung tinrade siya papuntang Jazz. Siya din yung player na possible makalusot para maging first time All-Star ngayong season na versus Miami Heat umiskor siya ng 28 points, 13 rebounds, 4 assists at 2 blocks. Na-foul trouble pa noon si Johnson pero siya rin yung yumare sa Miami. Nakalaban niya si Tyler Hero na meron 28 points at 10 assists, 4 out of 7 pa sa 3-point area. Si Hero kasi ang frontrunner ngayon para sa most improved player or siya yung paboritong iboto. Samantalang si Johnson na nag-i-emerge bilang second player kay Hero at siya din ang running mate ngayon ni Trae Young sa Atlanta Hawks. Bukod kasi sa Cavaliers at Boston Celtics, kaya ang Atlanta Hawks ang isa sa may best lineup din sa East dahil ang best case scenario nila, makuha ni Daniels ang steal leader at defensive player of the year, si Trae Young ang maging assist leader at all-star, si Jalen Johnson ang maging most improved player at all-star din kung sakali, si DeAndre Hunter ang maging 6th man of the year. Nasa Atlanta ang 4 na player na nasa top or nasa top 5 ng listahan ng major category at awards ngayong taon. Pero dahil consider pa rin silang low market team, hindi ganun napapansin si Jalen Johnson. Dati inalok siyang sumali sa dunk contest noong 2024 kaso tinanggihan niya. Marami na siyang highlight ng dunks ngayong taon. May total siyang 49 dunks so far. Dati sinabi ni Aaron Gordon na kung sasali ulit siya sa dunk contest, dapat isali din siya bilang all-star. Yun ang condition niya. Kung meron mang isang player na isasali sa dunk contest at magiging all-star, si Jalen Johnson yun. Dahil napatunayan niyang siya yung isa sa top 2 player ng Atlanta Hawks behind Trae Young. At nag-improve talaga siya ng malaki. Pero yung mga dunks kasi ni Johnson parang pang in-game. Ang Atlanta din ay pasok sa top 6 at lamang sila ng 2 panalo bago bumagsak na number 7. Ang Atlanta din ang tanging team na nakatalo sa Cavaliers ng 2 beses at back-to-back pa. Sila din yung nakapagbigay ng ikatlong talo sa season sa Boston last November. Ang Hawks din ang tanging team na kasama sa top 6 ng standing pero hindi kasama sa top 6 ng offense at defense. Pero sila ang top 3 team pagdating sa assists at steals ngayong season. Behind sila sa Thunder pagdating sa steals at sa assist naman behind sila sa Nuggets at Memphis. Pero dahil sa player na katulad ni Jalen Johnson na merong second spark sa offense behind Trae Young, lalong unti-unting umaakyat yung Atlanta.